Sir, ano pa rin pala yung parang aarestuhin daw si Baste? Kayo may balita dyan, kami malayo. Lilinawin ko po ha, hindi po ito press briefing. Kahapon po, nag-request si VP Sara na wala mo ng balita. At ako'y nakiusap naman na kung po pwede, ma-broadcast ko lang yung CES Medialdea para masabi niya sa taong bayan kung paano ang kalagayan ni Presidente nung siya'y bumisita kahapon. So nagawa naman po natin yan at matapos yan, ako po'y sumunod naman sa request ni VP Sara. Kaya sa mga kapatid natin sa media, no, hindi po ito press briefing, ito po yung aking regular na spokes hour na ginagawa ko tuwing Tuesday, Thursday, and Saturday. Now, hayaan niyo po kapag naman nabuo na ang defense team ay mag-uusap naman kami at lilinawin namin kung paano yung release ng impormasyon tungkol doon sa takbo ng kaso. No? Kinakailangan kasi mag-usap kung sino talaga magsasalita for the defense team at ayaw ko naman pong paghimasukan yan. So ngayon po, ito ay spokes hour. At dahil ito ay spokes hour, ako naman po ay magdi-discuss ng ilang mga legal issue na may kinalaman talaga sa pag-kidnap talaga kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bakit ba ho sinasabi natin na kidnapping? Well, unang-una po, malinaw po na ang Rome Statute ng ICC mismo, ng International Criminal Court, ay merong proseso na nakasaad sa Article 59 kung paano aarestuhin ang isang tao na merong warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. Paulit-ulit ko na pong sinabi yan dito sa Spokes Hour na hindi po pwedeng idiretso sa eroplano. Pero yun nga po ang nangyari, diniretso sa eroplano. Kinakailangan po, iharap muna siya sa isang lokal na hukuman. At yung lokal na hukuman, aalamin yung identity ng tao. Pangalawa, na alam niya yung nature of the charges against him. At pangatlo, na siya ay dapat ngang mapadala sa The Hague. So ito pong prosesong ito sa lokal na hukuman ay halos kapareho na extradition. So lahat ng mga depensa na pwede mong ilabas sa extradition gaya ng kawalan ng jurisdiction ng hukuman na nagre-request para arestuhin yung tao ay dapat ay lidabas muna sa lokal na hukuman at antayin ang desisyon ng lokal na hukuman. Ang pinaka-importante sa akin no, sa resort sa lokal na hukuman at ito po ay Regional Trial Court. Mali po yung sinasabi ng spokesperson na DOJ ay ang competent judicial body, no? Ang judicial po, hudikatura. Ang DOJ po, ehekutibo. So mali po yung sinasabi nila na they acted as a competent judicial organ. Hukuman po yan. At ang masusunod talaga dyan, yung proseso ng extradition. Na meron naman po tayong batas na isang presidential decree kung paano ang proseso ng extradition. So dapat po masunod yan. Now, yan po ay sa perspektibo ng Philippine law na kinakailangan masigurado na ang tao na pinapareso ng ICC ay dapat nga mapadala sa ICC na nasa ibang bansa. Dahil kapag yan ay nawala na sa jurisdiction ng Pilipinas, hindi mo na mababawi yung kustudiya no, dun sa tao. Ang problema dito, may dahilan. Kaya nga nagkaroon ng ganyang provision ng Article 59 ang Rome Statute of the ICC. Kasi po, yung mga naunang mga paglilitis dito sa mga tinatawag na international crimes, wala pong ganyang provision. Kaya po, noong mga panahong nakalipas, may mga pagkakataon na nagkakaroon talaga ng kidnapping para mapanagot sa katarungan yung mga wanted na gumawa ng mga international crimes gaya ni Eichmann.